sitwasyon ng formal labor sector sa bansa at mga benepisyo ng mga empleyado ating pag-uusapan. Kasama si NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers Sector Alternate Sectoral Representative Danilo Lacerna. Sir, napakahaba naman ng inyong title. Tik na akong doon, no? So magandang tahali po sa inyo, Sir Lacerna, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat, ADG John, Ma'am Ninya. Salamat sa panyaya sa inyong programa. Okay, simulan po natin ang ating talakayan. Sa ngayon, sir, kamusta po ang sitwasyon ng formal labor sector sa ating bansa? Well, ang formal labor ngayon ay unti-unting bumabalik sa dating pre-level pandemic. Nagbubukas na mga mga negosyo, lalo na sa service industries, sa manufacturing, at iba pang mga sektor. No? At ibig sabihin ay dumarami yung ating economic activities. In fact, yung ating migrant workers ay patuloy yung pag-deploy natin sa iba't ibang panig ng mundo na wala ng mga restrictions, especially doon sa mga health status declaration. No? Yeah. Kaya maluwag na yung deployment nila. Hindi na kailangan ng mahabang requisitos para lang ma-deploy sa iba't ibang panig ng mundo. So sir, ang sinasabi niyo po, naabot na ba natin yung pre-pandemic employment level? Ang aming tansya dyan ay hindi pa naaabot, no? Oh. At marami pa rin yung ang mga manggagawa na natanggal nung panahon ng pandemya. Tandaan natin, during the pandemic, magkaroon ng mga skeletal workforce, almost 75%. Yung nawala, at kaya unti-unti itong bumabalik. At hanggang ngayon, although 100% pa rin yung capacity na to engage service and goods, no, papasok ng goods, ay kailangan dagdagan pa rin yung bilang ng mga manggagawa na nawala doon during the pandemic. No? Yes. Kasi sir, base po sa datos, no, sa loob ng 20 taon, ito daw yung pinakamababang unemployment rate sa ating bansa. So, sa tingin niyo po, paano natin naabot yun? And consistent po ba ito sa sinabi niyo kanina na hindi pa natin naabot yung pre-pandemic employment, ngunit mababa naman ang unemployment? How do we reconcile these two figures? Well, ang aming kasing tansya dyan, yung pagtaas ng employment saka ng underemployment ay bunga yan ng lalo na sa seasonal, no? Seasonal. Lalo na yung datos na ipinakita ng PSA ay kanilang paliwanag doon ay malaking bahagi dito mula sa mga seasonal. Okay. During ang Christmas season, maraming demands ng mga workers sa mga gig economy siguro sa gig, sa service, no, sa hotel, sa tourism. Kaya ganun na lang yung pagtaas ng employment saka unemployment. Saka titingnan din natin yung pattern ng ating employment saka unemployment. Hindi naman tumataas ng radical, hindi rin bababa ng radical, almost stable na yung kanyang rate, no? Kaya tumaas lang yung employment rate dahil sa sinasabi ko nga na yung contribution ng mga seasonal workers. At kailangan habulin pa rin natin yung mga nawalang trabaho during the pandemic season. Yes, yung iba naman po may trabaho pero sabi mo nga underemployed sila. Pero maganda rin naman yung balita na naitala sa loob ng 20 taon yung pinakamababang underemployment rate ng ating bansa. So that's also something na maganda rin po nating sabihin. At least meron naman pong nagagawa tayong mga good news para sa ating mga kababayan. So ang 5 industriya na po na may highest annual increase daw pagdating sa employment, sir, itong construction, agriculture, and forestry. Meron din tayo sa accommodation and food service activities, transportation and storage, at human health and social work activities. So ano po kaya sa tingin ninyo ang dahilan nito? Well, tulad ng sinabi ko kanina, ay unti-unti lang bumabalik yung ating normal activities, lalo na sa construction, no? Yes, oo. Daming construction left and right. Marami na tayong construction ngayon, mga infrastructures, mga highways. Lumabas lang tayo dito sa Metro Manila. Marami na rin tayo nakikita mga infrastruktura na ginagawa ngayon. Pahirapan daw sir ang paghahanap ng skilled workers ngayon. Yes, kaya nga yung ating panukala
ay palakasin pa yung ating Technical Education Skills Development Authority para makaagapay doon sa demand ng industriya, lalo sa construction, sa agrikultura, at sa services, no? At kailangan natin 'yan. Kaya yung ating yung kasalukuyan na pagtaas ng mga pag-absorb ng employment ay dahil na yan sa pagbalik ng normal situation natin. Okay. So kung titinan po natin, sir, yung mga, kasi nga sabi mo, kailangan natin palakasin yung ekonomiya para mas madaming tao ang makakuha ng trabaho. Ano po yung mga industriya sa tingin nyo ang kailangan tutukan ng ating pamahalaan? Oh, yan, magandang tanong din yan, no? Kami nagpapanukala na palakasin natin yung ating renewable energy sector, no? Renewable energy. Sector, no? At dahil ang ating bansa ay gearing towards just transition, no? Dahil sa climate change, no? At dapat mag-invest tayo ng husto sa renewable. At ito ay labor intensive din. At kailangan din ng investment, kailangan din ng workforce, at kailangan magkaroon din ng pagsasanay sa mga manggagawa para ma-achieve natin yung pagtaas sa renewable energy sector. Ano to sir? Mga wind turbines, mga Wind turbine, hydroelectric power plants, geothermal, solar cells, solar farms. Yes, Okay. At kailangan din natin yan, no? At yung sinusundan namin panukala din, palakasin natin yung agro-industrial sector, no? From farm to processing. Tayo na yung nagpa-process ng mga agricultural products, no? At yan, palakasin din natin yan, no? Ayan. So sana nga po, no, matutukan itong mga sinasabi niyong kailangan bigyan ng prioridad. Speaking of green energy, marami sa galing akong Ilocos Norte, di ba? Marami windmill. dyan yung aming mga windmills, Yes. pati solar energy ay napakarami dyan po sa parte ng Ilocos. Pero alam ko, i-distribute yan sa buong bansa. Pero kailangan kasi malakas ang hangin eh. Yes, Napakalakas yes. dapat ng hangin at pag solar, napakainit naman. Meron na tayo sa Mindoro niyan. Yes. Tapos meron din Sa tayo sa Rizal. Rizal, no? And then there are more, I think, na pinaplano ang pamahalaan. Dapat din, hindi lang sa bundok, kundi sa Dagat. Sa dagat. Diba? Oo. Sa dagat. Oo. So anyway, ito naman po ay kamakailan naglabas ang Department of Labor and Employment ng Department Order Number 242. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong polisiyang ito? Yes. Ito yung recent issuance ng Department of Labor. Ito yung inamend yung implementing rules ng service charge law. Dati kasi, 85% ay mapupunta sa manggagawa at yung 15% sa management. No? Sa ngayong rules, 100% na yung dapat tanggapin ng mga manggagawa sa service charge. No? At di lang yun. No? Pangalawa, hindi lang mga regular employees ang mga katanggap nito, kundi yung mga non-regular employees. Pag sinabing non-regular employees, kung sino nagsiservisyo, regardless of their status and position, dapat makatanggap nitong service charge. Kahit na siya ay casual, siya ay contractual, no? Even security guards, we're contemplating that these rules ay kasama yung mga security guards, yung mga chef, mga cooks, no? Kasama lahat dapat dito sa service charge. Minsan alam mo yung security guard, pag kulang sa tao, sila pa nagsaserve. Hindi mo ba? Napapansin Correct. ko yun. Yes, that's right. Yes. Siya na nagpapaupo ng mga tao sa mga Correct. restaurant. So, sir, you're referring to the service charge pag na binabayaran natin pag kumakain tayo sa mga Yes. restaurants. Meron kasing mga establishments na nagcha-charge ng service charge. Yes. No? Doon sa Madami. makikita nyo sa resibo yan. Normally, ang nakikita ko niya mga 10% of the 10%. total of the cost. No? At yun yung ang binabayaran ng kliyente or ng customer para sa service charge. Well, sir, napakagandang balita po ito kung na makukuha na ng lahat ng empleyado yung service charge. Ang tanong dyan, partner, no? Paano natin masisiguro Na na mapupunta ka sa i-remit kanila? nga ng mga may-ari ng restaurant yung kabuang service charge sa kanilang mga empleyado? Equally ha, sa regular, non-regular, di ba? Challenging nga yan, no? Pero doon sa bagong rules kasi, meron yung dispute resolution, no? Na kung merong pagtatalo sa distribution ng service charge,
ay dapat ipadaan dito sa grievance machinery. No? At pangalawa, ay kasama na rin ito sa issue ng labor inspection. Dapat pagka ini-inspect yung establishment ng labor inspector, dapat ipakita ng establishment kung paano na i-distribute yung service charge. Pero sir, gano'n naman kadalas mag-inspect ang DOLE? Kaya nga po, ang aming panukala dyan ay kasama rin dapat yung social partners. Meron na kasi itong issuance ng Department of Labor na yung labor sector saka yung employer ay kasama doon sa mga nag-inspect sa mga establishments. No? At hinaasahan namin Department of Labor, magpapalabas sila ng bagong issuance para ipagpatuloy itong labor inspections with the labor sector na isasama doon sa labor inspection. Yes, sir. Just in case may mga kababayan tayo na waiter, security guard, hindi nakakatanggap ng 10%, pwede sila magreklamo sa DOLE, I'm sure. Yes, no? Kahit sa aming council, no? Pwede NAPSI, kayo pwede. sa NAPSI, ay tumatanggap din kami ng mga hinaing ng mga manggagawa. At bilang konseho, pinaparating namin ito sa mga concerned agencies. Not only with the Department of Labor, but also with the other government agencies. Yung mga partners natin yan, yung mga government agencies. And pwedeng anonymous rin siguro, no, sir? Kasi baka yung iba natatakot, Yes. baka matanggal ako sa trabaho. Yes. Ano magandang ideya yan, partner? Sa labor inspection, maraming klaseng forma, pwedeng anonymous Yes. oo. complaint ang tawag. Tsaka isa lang may I add, yung service charge, iba po yan sa tip, di ho ba? Magkaiba po yan. Yung iba, may service charge na, huwag na tayo magbigay ng tip. Yes, Pero kung may mga extra meron ka ganon. naman, sir, di ba? Ano bang kaibahan, partner, yung service Iba charge yung, sa kasi, tip? hindi, iba yung dagdag mo, natuwa ka sa service. Ako kasi, kahit may service charge na, I knew kasi about that law, na hindi lahat mapupunta sa mga waiters. But now, ngayon, alam na natin, 100% pala mapupunta sa kanila. But it will still be divided among them. Yes. So, ngayon, kung gusto mong natuwang-tuwa ka sa service ng kusinero, sa hotel, yung naglinis ng kwarto mo, or yung waiter na nag-assist sa'yo, kung may kaya ka naman at gusto mong to make someone happy, di dagdagan nyo pa ng tip, iba pa po yun. Yes, diba? iba pa yun. No? Okay. At Mukhang mataas ka mag-tip, partner, ah. Yeah, ako na-appreciate ko kasi. Yung kung mga wala, servers kung wala din po talagang natin. service charge, pwede ka talaga mag-tip. No? Mag-tip pa Hindi rin. naman kasi mandatory kasi ang service charge. Meron kasi mga hotels na hindi sila sumisingil ng service Meron charge. din, No? oo. Meron kaming nababalitaan nga recently, nung pinasa na itong bagong issuance na to, meron mga hotel resorts na hindi na sila tatanggap ng service charge. Kasi Gusto baka na- mahirapan pa sila mag-divide, ano? Ayaw ng less work. Pero gusto namin itong ipaalam sa Department of Labor kung bakit sila nag-withdraw ng the normal, usual service charge. Kasi wala na silang Walang share. 85%, Kasi sir, wala na kasi eh. silang share Wala doon na sa silang service charge. 85%. Kaya ayaw na nila. Nakakalungkot na balita yan. Sana naman, no, mag-isip naman sila para may karma. Kaya nga. Ayan eh. Oo. Di bale. Sana nga po, well, with this, through our program at sa mga interviews po ninyo, ay lalo po natin na ma-push itong programang ito, na itong service charge. Yeah, babantayan namin po yan. Alright, ito naman po, medyo malungkot nga na balita. Yung kamakailan nga ay maraming nasawi ng mga manggagawa dyan po sa Apex Mining dahil sa insidente ng landslide dyan nga po sa Davao de Oro. Ano po ang masasabi ng NAPSI tungkol dito at ano po kayang maaaring gawin ng pamahalaan sa mga ganitong klase ng insidente mula po dyan sa NAPSI? Nagpalabas na po ng statement ang council tungkol dyan. Una, nagpaabot kami ng pagkikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. At pangalawa ay nanawagan kami sa Department of Labor upang magkaroon ng investigasyon kung bakit nangyari ito. Dapat part ito ng Operational Safety and Health Environment Policy ng kumpanya, lalo kung sa mining industry. No? Dapat ang safety yung primordial concern ng mga mining companies. No? At yung aming panawagan, hindi lang sa Department of Labor para mag-imbestiga, para magbigay din ng ayuda sa mga pamilya na namatayan, no? O kaya nasaktan. Tulad ng sa ano ba yung pwede nilang ibigay, no? Temporary work ba ang kailangan o bigyan ng panimulang pondo para sa entrepreneurial activities
sa mga pamilya. At yung DSW, bigyan din ng ayuda kung ano man yung mga policy nila tungkol dito sa mga aksidente na nangyari ito. At nananawagan din kami sa SSS para bigyan din ng ayuda yung mga namatayan, pabilisin yung pagbigay ng benefits ng mga namatayan. No? Yes. At, Yeah. at gusto namin sa council ay hindi pa namin binibitawan ito, hindi sapat yung pagbibigay lamang ng paabot ng aming concern, no? Kundi babantayan namin ito kung sino talaga yung dapat managot dito sa nangyaring ito. Hindi dapat mangyari ito eh. Ito ay preventable incident kung meron tayong tinatawag na occupational safety and health and environment policy. Yeah, kasi nasa danger zone kasi yung alam mo na. So there were really many violations, sir, dito sa nangyari sa Apex Mining. Pero maiba lang po ako, mainit na balita rin itong panukala sa Senado na pumasa na sa second reading yung aumento na 100 piso bawat araw para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. So ano po ang tingin ng NAPSI dito sa balitang ito mula sa Senado? Ay, wini-welcome po namin ito no, sa council namin. In fact, nagkaroon kami ng resolution tungkol diyan at pinasa namin sa Senado at sa House of Representatives. Hingi pa nga namin ay 150 but mas mabuti na yung meron kaysa wala. Yeah. So sa ngayon po magkano ang minimum wage Ang dito sa Metro Manila? 670 I think. 610. 610. So plus 100 magiging 710. 710. Plus meron pa po yung COLA? No? Wala ng COLA. Wala na. Wala na. Okay. So pero merong COLA dati pa. Now, in-integrate na yan dati sa minimum wage. Integrated na. So mangyayari 710 a day. Malaking ano to, partner, no? Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan kahit papaano. Although alam ko mas malaking hinihingi nila. Pero sa side naman ng mga businessmen na kapanayam natin, last week po yung ECOP, ang sinasabi nila, ang mas apektado sa ganitong klase ng wage increase, yung mga maliliit na businesses, hindi naman daw yung mga malalaking kumpanya. Tapos, sabi niya, maaaring ipasa itong mga small businesses na to, dahil in-increase yung sweldo, ipapasok sa consumers po yung tataasan ang presyo ng bilihin, di ba? Yung inflation. Pagkatapos, yung iba, baka magtanggal raw ng, dahil sa malaking effect sa kanila, magtatanggal sila sa trabaho. Sir, partner, baka may suggestion ako dyan. Kasi definitely, itong mga mayayamang kumpanya, malalaki, they can afford this 100 peso increase. Baka pwede natin gawing graduated ito, na kung ikaw ay MSME or ikaw ay ganito based on your capitalization. Kasi ako ay mas small business. I know how it feels. Yes. So you're just trying to survive. Yes. So pwede sa iyo, partner, 20 pesos. Pero yung mga multinationals or yung mga nasa top 100 or 1,000 corporations, 100% increase. So sa tingin niyo, pwede ba itong pag-aralan, sir, ng NAPSI? Lahat ng mga posibilidad para ma-increase yung kanilang minimum wage ay pinag-aaralan natin yan. No? Kasi tama naman, sir, you're comparing kasi apples to oranges eh. Iba ang San Miguel Corporation, iba naman si Nina Inabel. Pero wag na ako yung example mo. Ganito lang yung aming position dyan. No? Marami na kasi mga tax incentives na binigay ng ating gobyerno, lalo na sa mga micro, small, medium enterprises. No? At recently lang pala ay pinirmahan ni Pangulong PBBM yung One Town, One Product Act. No? Ibig sabihin, marami na silang incentives. No? At yung 2021 law na yung CREATE, no? Yung Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises of 2021 ay malaking tulong din daw sa kanilang sa buwis, no? From 33% to 20% na tax cut, no? Kaya marami mga incentives na binigay na sa mga enterprises. Ang hinihiling lang ng mga manggagawa doon sa salary increases na yan ay yung pagpalit doon sa nawala sa inflation, no? Ibig sabihin, yung real value ng kanilang sahod hindi na angkop doon because of inflation. No? Naku, sir, ang dami pa natin pag-uusapan, mahaba, pero wala na po tayong oras. Baka pwede kayong bumalik sa susunod dun sa aming programa. So maraming salamat po sa inyong oras. NAPSI Formal Labor and Migrant Worker Sector Alternate Sectoral Representative. Baka sir, pwede nyo iksianin yung title. Pwedeng NAPSI ASR. NAPSI ASR Danilo Lacerna. Maraming salamat, Ma'am Nina, ADG John. Salamat po.